Pagpasok ko pa lang, sinalubong ako ng amoy ng pabango ni Aaron. Napalunok ako at saka sinulyapan nito. Kakasakay ko pa lang pero kakaiba na ang nararamdaman ko. Muli ay sinulyapan ko si Senyora Carmela bago nag-wave dito. Mag-iingat kayo! Sigaw ni Senyora at saka nag-wave na rin sa akin. Tuluyan kong isinarado ang pintuan ng kotse. Nasa backseat ako habang si Aaron naman ang nagdadrive ng kotse niya. Wala akong imik. Wala din namang imik si Aaron, kundi seryoso lang ito sa kanyang pagmamaneho. Malayo-layo na rin kami kaya mas lalo akong kinabahan. Wala na magtatanggol sa akin. Paano kung pababain ako ni Aaron sa walang katao-taong lugar at iwan na lang? Anong iniisip mo? Naudlot ang imagination ko nang biglang magsalita ito. Iniisip mo bang itatapon kita sa ilog? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Yun nga ang nasa isip ko, nahulaan niya yata. O baka naman may balak talaga siyang gawin sa akin iyon. Bakit? Itatapon mo ba ako sa ilog? Nautal pang sabi ko sa kanya. Kung itatapon niya lang ako, mas mabuti pa sigurong bumaba na ako at mangangako na lang ako sa kanya na hindi ko na siya guguluhin at tatanggapin ko na ang pera ni Senyor Rafael. Natigilan ako nang marinig ang kakaibang tawa niya. Sa tingin mo ba gagawin ko yun? Malaki ang atraso mo sa akin kaya hindi kita itatapon ng basta na lang sa ilog. Madali ka mawawala ng buhay kapag itinapon lang kita. Gusto kong maramdaman mo rin ang nararamdaman kong sakit ngayon. Gusto kong unti-unti kang nahihirapan hanggat isusumpa mo ang araw na ginulo mong engagement party ko. Nababatid kong umiigting ang kanyang mga panganang sabihin niya iyon. Napaawang ang labi ko dahil sa sinabi niya. Mahigpit kong hinawakan ng laylayan ng t-shirt ko. Alam kong galit na galit siya sa akin. Alam ko naman na galit ka sa akin pero hindi mo ba pwedeng isantabi yung galit mo? Buntis ako at ikaw ang ama nito. Naputo lang sinasabi ko nang biglang tumigil ang kotse. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ba? Itatapon niya na kaya ako sa ilog? Hindi naman madilim ang lugar. Meron naman mga sasakyan kaya nabawasan ang kaba ko sa dibdib ko. Car is broken. Sabi niya. Oh, tapos? Anong gagawin? Tanong ko naman sa kanya. Itulak mo. Utos niya. Itutulak ko? Pagtutulakin mo ako? Alam mo, buntis ako. Bakit kaya hindi ko magtulak o di kaya tawagan mo kung sino pwede mong tawagan para sunduin tayo dito? Sasyon ko sa kanya. Kumunot lang ang noo niya. Inuutosan mo ba ako? Sige nga, ako magtutulak. Ikaw dito sa manibela kung kaya mo. Ano bang alam mo sa kotse? Pangmamaliit niya. Isa pa, ayokong gumastos. Nagtitipid ako. Dagdag pa niya. Gusto kong matawa dahil sa sinabi niya. Nagtitipid din pala ang mayayaman. Billionaire ka pero ang tipid mo. Kuripot ka pala eh. Asar ko na mas lalo ikinakunot ng noo niya. What did you say? Ako kuripot? Turo dito sa sarili. Tinakpan ko ang aking bibig para naman wala nang tumakas na salita mula sa akin. Talagang hindi ko napipigilan ang bibig ko. Bigla na lang kasi lumalabas dito ang mga words na nasa isip ko. Wala akong sinabi. Ang ibig ko lang sabihin, billionaire ka. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Isa pa, isang tawag mo lang sa mga tauhan mo, sigurong susunduin ka dito. Susunduin ka nila kaagad. Hindi ko na naman napigilan ang bibig ko. I spend only when necessary. Nandito ka naman. Anong use mo kung hindi kita pwedeng utusan? Now, get out and push the car. Mautoridad niyang utos sa akin. Nagdadalawang isip naman akong bumaba para lang sundin ang utos niya. Now push! Sigaw niya na makita niyang nasa likuran na ako. Wala akong nagawa kundi sundin ang utos niya. Hindi naman gaanong mabigat dahil umaandar naman ang kotse. Bakit pa ba niya ako inutosang magtulak kung umaandar naman ang kotse? Tulak-tulak ko pa rin ang kotse niya kaya pawis na rin ako. Pagod na rin ako. Malayo na rin pala ang nalakad ko pero wala naman kaming nadadaan ng talyer. Huminto ako pero tuluyan naman na tumakbo ang kotse ni Aaron. Huminto din ito nang mapalayo sa akin ng konti. Ako naman ay tinakbo kinaroroonan ng kotse. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Nakangisi ito na tumingin sa akin. You're so stupid. Sambit niya tsaka umiling-iling. Hop in. Tanga mo talaga. Aandar bang kotse ko kung sira ang gulong nito? Minsan mag-isip ka rin para hindi ka maloko. Dagdag pa niya. Ibig niya sabihin naloko niya lang ako na sira ang gulong ng kotse niya. Wala talaga siyang puso. Pinagtulak niya ako sa napakabigat na sasakyan na ito tapos ngayon sasabihin niyang niloloko niya lang ako. Napakawala mong puso.
Pinunasan ko ang pawis ko bago tuluyang pumasok sa loob ng kotse. Hindi ko lang pinahalatang tumulo na ang luha ko. Hindi siya nakapagsalita sa sinabi ko. Hindi na rin ako umimik pa. Buong biyahe kong dinamdam ang ginawa niya sa akin. Pinagtulak niya ako kahit alam naman niyang buntis ako. Tapos sasabihin niya lang na biro lang pala ang lahat. Napakahudas. Buong biyahe akong palihim na umiiyak. Nang makarating, hindi na ako nagtaka kung ganito kalaking bahay ang masisilayan ko. Gabing-gabi na kami nakarating kaya pagod na rin ako at gusto ko nang matulog. Hindi niya man lang ako tinulungan sa maleta ko. Hindi naman mabigat pero dapat siya na magdadala nito. Napaka-ungentleman ang hudas na ito. Nauna na siya sa akin. Ako na may nagmamadaling sumusunod sa kanya. Pumasok kami sa loob. Napanganga na lang ang bibig ko sa ganda ng nakikita mula sa loob. Mula sa kinaroroonan ko kitang-kita naman sa labas dahil sa mga salamin. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ngayon lang naman ako nakapasok sa mga bahay na ganito. Are you just going to stand there? Follow me and I'll take you to your room. Sabi niya at saka naglakad na. Sumunod naman ako. Tumigil siya sa isang pintuan at binuksan ito. This will be your room from now on. Sabi niya. Inilibot ko ang aking paningin. Napakaliit nito kumpara naman sa laki ng bahay na ito. May maliit na double deck bed. This is my maid's room, pero dahil wala na siya, ikaw na matutulog dito. Iniisip mo bang bibigyan kita ng magandang kwarto? O baka iniisip mo magtatabi tayong dalawa? That will never happen. Ayos na ako dito. Sabi ko na lang sa kanya. Ayos na ako dito kasi naman sa probinsya na nagtitiis ako sa kalupitan ni Chang sa akin. Wala na siyang iba pang sinabi kundi ang umalis na. Third person's POV. Maghapon na lang yatang nakatitig si Aaron sa larawan nilang dalawa ni Lara. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwalang wala na sila at iniwan na rin siya nito. Nagbakasyon ito pero hindi niya alam kung saan. Bigla na lang ding hindi niya ito makontak. Nakatitig na rin siya sa screen ng kanyang phone dahil sa paulit-ulit niyang pagdial sa phone number ng kanyang fiancé pero hindi man lang ito sinasagot at hindi na rin ito makontak. Sapo ang noo at hindi mapakali sa kinaupan nitong swivel chair. Hindi makafocus dahil kakaisip sa kanyang ex-fiancé. A soft knock woke him up. He waited for her to speak. Mr. Anderson? Tawag ng kanyang assistant. Come in. Pinatuloy niya ito. Pumasok ang kanyang sexy na secretary, yakap-yakap ang manipis na folder. Mr. Anderson, nakausap na po namin ang may-ari ng lupa na gusto ninyong bilhin. Panimula ng kanyang assistant. Anong balita? Pumayag ba? Seryosong tanong niya dito. Yun po ang problema, Mr. Anderson. Hindi po pumayag ang mga nakatira doon. Nagrarally na nga po sila nang malamang pinapaalis sila ng may-ari ng lupa. Nagkakagulo na po sa lugar na iyon. Napatayo si Aaron. Kung kanina wala na siya sa mood, mas lalo pa siyang nawala ng mood nang marinig ang sinabi ng kanyang secretary. Minamadali na nila ang pagpapalikas sa mga tao sa lugar na iyon dahil nakahanda na ang lahat ng bago niyang ipinapagawang village. May magagawa ba mga taong iyon kung ang may-ari mismo ng lupa magpapaalis sa kanila? Inis na sabi ni Aaron sa kanyang secretary. Natahimik lang ang kanyang secretary at yumuko. I want to talk to Mr. Trudis. Kung hindi niya kayang paalisin ang mga taong nakatira sa lupa niya, ako ang magpapaalis sa kanila. Ako ang gagawa ng paraan para umalis sila sa lupa na hindi naman sa kanila. Make me an appointment with Mr. Trudis. Utos niya sa kanyang assistant. Yes, Mr. Anderson. I will make it right away. Lalabas na po ako. Paalam ng kanyang secretary. Hanggang sa paglabas nito ay nakayuko pa rin nito. Takot sa kanya dahil baka ito pa ang mapagbuntunan niya ng kanyang inis. Alam kasi ng mga ito na kapag galit siya ay gumagawa na lang siya bigla ng desisyon na hindi pinag-iisipan. Wait, Miss Bell. Natigilan ng kanyang assistant sa bigla niyang pagtawag dito. Yes, Mr. Anderson? Pagtataka ni Bell. Nagdadalawang isip si Aaron na itanong dito ang nasa isip niya. Tumikim muna siya bago pinagpatuloy ang gustong sabihin. Imposible bang mabuntis ang isang babae kahit isang beses lang nagalaw? Tumitig sa kanya ang kanyang assistant. Napansin niya ang pilit na pinipigilan ng mga ngiti nito. Bakit niyo po na itanong, Mr. Anderson? Never mind. Don't even think about what I ask you. You can go. Para lumamig ang nararamdamang init ng ulo ay tumingin na lamang siya sa labas ng building.
Tanaw ang matataas na katabing building mula sa kanyang kinaroroonan at may ingay na mga sasakyan sa ibaba. Maagang umuwi si Aaron para ipagpatuloy na lang ang pahinga sa bahay nang makapasok sa loob ng kanyang bahay. Sadalubong agad siya ng mga kalat sa sahig. May mga balat ng junk food sa pintuan pa lang. Kumunot na kaagad ang noo niya. What the hell is this? Inis na kinuha ang balat ng junk food sa sahig at itinaas sa ere. Tanitigan pa niya ito at saka itinapon muli sa sahig. Humakbang pa siya papasok nang salubungin na naman siya ng coke in can na wala ng laman. Mas lalong kumunot ang kanyang noo. Pinakaayaw niya sa lahat ay ang makakalat sa bahay niya. Sa pang noon na humakbang muli para tuluyan ang makarating sa living room, natigilan siya ng mabungaran ang babaeng nakasuot ng maikling shorts at white sando na natutulog sa couch. Nang masalayan niya ang muka ay sa kanya na pagtantong si Ashley ang natutulog sa couch. Mas lalong uminit ang ulo niya at mas lalo pang kumunot ang noo niya sa nasaksihan niya sa loob ng kanyang bahay. Sa halip na pinapalamig ang sarili ay mas nadagdagan lang ang inis at galit niya nang masilayang ganito kakalat ang bahay niya. Muling nahagip ng kanyang mga mata ang kapirasong saplot na nakasampay sa kabilang couch. Nilapitan niya ito at tinawakan. Tinaas niya rin ito sa ere. Tsaka niya napagtantong isa pala itong baby bra. What the hell? Baby bra? Naihagas niya ito sa couch. Muling niyan tiningnan si Ashley. Para lang pala ako nag-ampo ng bata dito. Bulong niya sa sarili. Balahura na babaeng ito. Dagdag pa niya. Naramdaman niyang gumalaw-galaw si Ashley mula sa pagkakatulog nito sa couch. Nagtama ang kanilang paningin na magmulat ito. Napabalikwas ito at kaagad na tumingin sa itinapon niyang baby bra. Yung bra ko. Sambit ni Ashley at saka tinakpan nito ang dibdib. Ano tinatakpan mo? Inis na baling niya kay Ashley. Yung dibdib ko, wala akong bra. Ang nipis pa ng suot ko. Sagot naman ng babae. Ngiting asong ipinakita niya sa dalaga. Sa tingin mo ba, kailangan mo pa ng bra? Baby bra nga lang yung gamit mo. Meron pa kayang makikita dyan kung kasinliit lang yan ng Jolene? Panlalait niya. Mas lalong tinakpan ni Ashley ang hinaharap. Tinakbo nito ang kinaroroonan na suot na baby bra. Hinubad niya pala ito kanina dahil hindi siya komportableng may suot na bra sa loob ng bahay. Nang makuha ang baby bra, kaagad itong tumalikod sa kanya. Where the hell are you going, ha? Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Aaron. Nakangawing humarap sa kanya si Ashley. Papasok na sa kwarto ko. Nakangiwing sagot nito. Kita dito ang pagkatakot sa kanya. Ashley's POV. Tinatigan niya lang ako. Hindi na siya nagsalita pa pero kita ko sa kanyang muka ang galit. Sa tingin mo ba makakapasok ka pa sa kwarto mo? Napatras ako ng unti-unti itong lumapit sa akin. Napalunok ako hanggang sa ma-corner niya ako at wala nang maatrasan pa. Papasok na ako kasi hindi ko na natapos ang gustong sabihin nang ituro ni Aaron ang pinto. Get out! Sigaw nito sa aking pagmumuka. Huh? Naging blankong aking isip. Hindi mo ba ako narinig? O baka naman gusto mong kalad ka din pakitang palabas? Turo niya pa rin sa main door. Bakit mo ako pinapalabas? Wala naman ako nakikitang dahilan para palabasin niya ako. Nagtatanong ka pa? Pagkatapos mong magkalat sa bahay ko na parang baboy na nakatira dito, hindi mo ba nakikita yung mga kalat mo? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa mga kalat na nakikita ko. Kanina pala kumain ako ng mga chichirya dahil yun ang hinahanap ng tiyan ko. Hindi ko naman akalaing makakatulog na lang ako sa couch. Dinalaw kasi ako ng antok. Sorry, maglilinis na ako. Lilinisin ko mga kalat ko. Presinta ko pero hawak ko pa rin ang baby bra ko at ang isa naman na kamay ko ay nakatakip sa dibdib ko. I said get out! Get your ass out of here! Mariing sigaw niya sa aking pagmumukha. Nanlambot ang aking mga tuhod. Sa ganitong oras, pinapalayas niya ako. Unti-unti akong humakbang palapit sa pinto. Kusa nang tumulo ang luha ko nang marating ko na ang main door. Medyo madilim na sa labas at naririnig ko pang mahinang patak ng ulan. Gusto ko lang namang kumain. Hindi ko naman sinasadyang magkalat. Sadyang nakatulog lang ako kaya hindi ko na nagawang makapaglinis pa. Ano pang hinihintay mo? Lumabas ka na! You are not belong here! Muli sigaw niya. Pilit kong inihakbang ang aking mga paa. Nang makalabas sa main door, kagad na sumalubong sa akin ang mahihinang patak ng ulan. Napapikit na lamang ako. Naalala kong hawak ko pa rin palang aking baby bra. Hindi ko pa na isusuot.
Tumabi ako at sinuot muna ang aking baby bra bago tuluyan ang lumabas ng gate. Ang sama mo talaga, Aaron Anderson. May araw ka din. Habang naglalakad ako, panay naman ang pagpatak ng luha ko. Ganon din ang pagpatak ng ulan, dahilan upang mabasa ako ng tuluyan. Ang manipis kong suot na puting t-shirt ay nagpabakat sa dibdib ko. Naka-cross arms ako habang tinatahak ko ang sakayan ng jeep. Naiwan ko pa pala ang cellphone ko kaya hindi ko alam kung saan ako nito pupunta. Ang sama mo, Aaron Anderson. Wala kang kasing sama. Nanginginig ako habang naglalakad. Basang-basa na ang suot ko. Natatakot na rin ako na baka meron ako makasalubong na masamang tao. Mama, Papa, gabayan niyo po ako. Ito na pong napala ako. Sana nakinig ako sa inyo. Sana pinahalagahan ko ang bawat payo niyo sa akin. Karma ko na siguro to. Panalangin ko habang haplos ang aking tiyan. Sunod-sunod naman ang pagtulo ng aking mga luha. Malapit na ako sa sakay ng jeep. Konting lakad na lang pero tumigil muna ako dahil pinunasan ko ang aking mga pisngi. Hindi naman siguro mahalatang umiiyak ako pero ang suot ko, nakapambahay ako. Maikling shorts at manipis na sando lang ang suot ko. Dahil sa pagtigil ko, hindi ko na malayang may sasakyang huminto sa tabi ko. Halos mapatalon pa ako nang bigla itong bumusina. Nang silipin ko, si Aaron pala ang sakay noon. Anong ginagawa niya dito? Ano pa tinitingin-tingin mo dyan? Ayaw mo pang pumasok sa kotse? Tila utos dito. Hindi ako gumalaw. Pinalayas niya ako tapos heto siya at pinapasakay ako. Para ano? Bakit mo ba ako pinapasakay? Do you really think I'm going to kick you out just like that? I'll make you suffer in my hands. Remember that. Sabi niya na ikinatakot ko. Anong ibig niya sabihin? Now, Karen. Seryosong utos niya. Hindi ako sumunod. Hindi na ako babalik pa. Natatakot na ako sa kanya. Hindi na ako sasama. Matigas na sagot ko at naglakad palayo sa kanya. Muli naman na umandar ang kotse niya tuminto na naman sa tabi ko. Nabigla ako nang lumabas ito sa kanyang kotse at nagmamadaling hinawakan ang braso ko. Hindi pa ako tapos sa pagpapahirap sa iyo. No, Karen! Hinila niya ang braso ko at mariin na hinawakan. Ayoko! Pagmamatigas ko, sinamaan ko siya ng tingin. Nakipagtalasan ako sa kanya ng tingin. Ayaw mo? Kung ganun, gagawin ko ang gusto mong gawin sa iyo. Mas lalo dumiin ang hawak niya sa braso ko at kinaladkad akong papasok sa kanyang kotse. Aaron, ano ba? Reklamo ko. Nasasaktan na ako ng sobra sa ginagawa niya. Tumama pa ng malakas sa likod ko sa upuan na bigla niya akong binitawan. Aray! Hinaplos ko ang likod ko. Ganyan na mangyayari sa'yo kapag hindi mo sunod ang gusto ko. You did it to yourself. You ruined my marriage, that's why you're gonna pay for this. Duro niya sa pagmumukha ko, tsaka tuluyan ang pinaandar muli ang kotse. Pagdating sa bahay ay kinaladkad niya na naman akong papasok sa loob. Magkakapasa na yata mga braso ko dahil sa lakas ng pagkakadiin ng kanyang kamay. Aaron, nasasaktan na ako! Sigaw ko sa kanya pero patuloy pa rin niya akong kinakaladkad. Hanggang sa makarating kami sa living room. He leaned me against the wall. Napadaing ako. Naisip kong hindi dapat ako nananakit ng babae. Pero ito lang ang kaya kong gawin. Ang lakas ng kaba sa dibdib ko nang tingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Nalaki ang mga mata ko nang sakalin niya akong bigla. Aaron! Halos hindi ko na masambit ang pangalan niya sa klase ng pagkakasakal niya sa akin. Maluha-luha akong tumingin sa kanya na sana'y maawa siya sa akin. Napapikit na lang ako pero naimulat kong aking mga mata nang may biglang lumapat sa akin labi. Kinuyungos niya ako ng halik. Halik na mapagparusa. Kinagat niya ang lower lip ko kaya nalasahan ko ang kalawang sa labi ko. Gusto kong magmakaawa sa kanya pero hindi ko magawa. Parang ayaw niya akong pagsalitain. Ayaw niyang bitawan ang labi ko. Mas lalo pang dumilim o dumiin ang labi niya sa labi ko. Napaigtad ako nang maramdaman ko ang kamay niyang mariing pumipisil sa katawan ko. How did I get you pregnant? Was it like this? Did I do it like this? Help me remember how I got you pregnant. Gigil niyang sabi sa akin nang bitawan niyang aking labi. Nalilisik ang kanyang mga mata,
Pero sandali lamang iyon nang muli niya na namang kinuyumos ang labi ko, kasabay ng pagpisil sa kaliwang dibdib ko. Please, tama na. Hanggang ngayon, nalalasahan ko pa rin ang kalawang sa labi ko. Pagkatapos ng nangyari, natulala na lang ako dito sa aking naging kwarto. Tama na, please. Pagmamakaawa ko pero hindi pa rin siya tumigil. Hanggang sa mapunit niya ang basang sando ko. Nanlaki ang mga mata ko dahil nakatambad na sa kanyang aking baby bra. Tinitigan niya iyon hanggang sa muli na naman niya akong hinalikan ng marahas sa labi. Halos punitin niya na ang labi ko sa diin ng pagkakahalik niya. Naglakbay naman kaagad mga kamay niya at sinakop ang hindi kalakhan kong hinaharap. Napaiktad ako. Sa tanang buhay ko ngayon lang nahawakan ng lalaki ang dibdib ko. Kahit may nangyari na sa amin dalawa noon, wala namang ganap na hawak sa aking masasalang parte ng aking katawan dahil lasing siya tila wala siyang lakas na gumalaw. Ako naman ay umupo lang sa ibabaw niya at doon ko sinimulan ang ritual. Walang hipuan na naganap. Hindi pa siya nakontento, pinunit niya na ng tuluyan ang aking sando at itinapon sa sahig. Hindi niya pa rin tinitigilan ang labi ko na parang nalalasing sa paghalik sa akin. Please, wag. Tama na. Napapikit ako habang sinasabi ko ang katagang iyon. Hindi siya nakinig. Mas lalo lang niyang ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Gusto kong tampalin ang kanyang kamay pero hindi ko magawa dahil nakaipit ang dalawa kong mga kamay. Sinarado ko ang aking mga hita. Pilit naman niya itong pinaghihiwalay. Nang makapag-isip, isang malakas na pagsipa ang ginawa ko sa pagitan ng kanyang mga hita. Kanda-ugaga itong hinimas ang gitna ng mga hita. Nabitawan niya ako kaya nakahanap ako ng paraan para tumakas sa kanya. Sinubukan kong tumakbo palayo sa kanya nang maabutan niya ang buhok ko. Hinigit niya ang buhok at muli na naman niya akong nailapit sa kanya. Sasampalin niya na sana ako nang hindi niya ito tinuloy. Damn it! You kicked my ass! Lumayo ka na bago ko pa makalimutan na babae ka. Pasalamat ka't hindi ako nananakit ng babae. Nananakit lang ako sa kama. Mariin niyang sabi sa akin kaya kaagad ako lumayo sa kanya pero hinila niya ako at muntikan ng sampalin ngunit tumigil ang kamay niya sa ere. Ako na may nakahanda na lang na lumapad sa aking mukha ang palad niya. Natigilan siya at napatingin sa kamay niya. Saka siya tumingin sa akin. Binaba niya ang kamay niya. Hindi niya itinuloy sa akin ang pagsampal. Umalis ka na sa harapan ko bago ko pa makalimutan babae ka. Mariing sabi niya. Kaagad akong kumilos para tumakbo pero nagawa ko pang pulutin ang mga saplot kong pinunit niya. At tatakbo na sana sa kwarto nang muli niya akong tawagin. Ashley! Natigilan ako. Huwag mong kalimutang linisin ang mga kalat mo. Simula bukas, ikaw na maglilinis dito. Ayoko nang makalat. Huwag kang magbuhay prinsesa dito. Hindi kita isinama dito para maging prinsesa sa palasyo ko. At huwag mong kalilimutan na huwag ka magsusubong kay mom. Saad niya. Hindi ako nakasagot. Nanatili lang akong na-freeze sa kinatatayuan ko. Naintindihan mo ba, Ashley? Napatda ako sa aking kinatatayuan. Tumango na lang ako at saka tinakbo na ang aking kwarto. Ilang araw na ang nakalipas simula nang nangyari. Hindi ko na rin nakakasalubong si Aaron. Mukhang gabing-gabi na din siya palaging umuwi kaya hindi na kami nagkikita dito sa bahay niya. Mabuti na lang din yung ganoon kaysa sa nagkikita kami. May mga tensyon lang na nagaganap. Abala ako sa pagwa-vacuum sa living room nang may marinig na ingay. Aaron? Son? Ashley? Nalalaki ang mga mata ko nang makilala kung kaninong boses ang naririnig ko. Kaagad kong itinabi ang vacuum pero nakalimutan ko magbihis. Nakasuot ako ng maid's uniform. Binigyan kasi ako ni Aaron ng maid's uniform. Isusuot ko daw ito kapag naglilinis ako. Magbibihis na sana ako nang marinig ko na ang pagtawag sa akin ni Senyora. Ashley? Pagtataka nito, natigilan ako at unti-unting humarap sa kanya. Ikaw nga! What happened? Bakit nakasuot ka ng maid's uniform? Takang-taka na tanong nito. Kailangan kong humanap ng palusot dahil baka kapag sinabi ko ang totoo ay mas lalo magalit sa akin si Aaron. Nagpalingon-lingon ito sa paligid bago muli ibinalik sa akin ang kanyang tingin. Ashley, answer me. Ano po kasi? Basta yung mga damit ko. Iilan lang po ko sa mga dala kong damit at saka ito lang po yung available na nakita ko. Sa wakas ay nakahanap din ng palusot. Dapat sinuot mo na lang mga damit ni Aaron.
Alam mo, may kasabihan niyan nung unang panahon. Kapag sinusuot mo daw ang damit ng asawa mo, mas lalo siyang mai-inlove sa'yo. Kalabit pa nito sa akin. Hindi naman po kami mag-asawa. Not now, but soon magiging asawa ka rin ng anak ko. Mahinang kurot pa nito sa braso ko. Halika, may dala akong mga prutas para sa iyong lahat iyon. Hinila niya ako patungo sa kitchen. Doon na nga tumambad sa akin ng ilang basket ng prutas. Ashley, magsabi ka lang kay Aaron kung anong gusto mong kainin. Don't be shy. Mabait naman si Aaron. Yun nga lang, medyo masama lang magsalita ang anak ko. Pero kung makikilala mo lang ito na lubusan, talagang sweet yung anak ko. Pagpupuri pa ng ginang. Paanong naging sweet iyon? Puring-puri niya sa Aaron. Hindi niya lang alam kung anong ginawa nito sa akin. Pagkatapos nitong purihin ng anak, nagpalingalinga naman ito sa kitchen. Mukhang may hinahanap. Teka, nasan si Ade? Sino hong Ade? Yung maid ni Aaron. Paano ko sasabihin na pinalayas na ito ni Aaron? Ashley, meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Pinagbakasyon po muna ni Aaron sa probinsya, ma'am. Ganun ba? Bigla naman itong hinawakan ng palad ko. Ang sabi ko sa iyo, tita nang itawag mo sa akin. Tumango na lang ako. Kumain ka na, Iha. Palagi kang kumain ng healthy foods para healthy ang apo ko. Sige po. Humila ako ng upuan para umupo. Nagbalat na rin ako ng apple. Umalis lang muna sandali sa kusina ang ginang. Meron lang daw itong titingnan. Ang sarap ng kain ko nang makaramdam akong gusto kong masuka kaya nagmadali akong tumakbo sa lababo at doon inilabas din ang lahat ng kinain ko. Kahit anong kain ko, humihilab pa rin ang tiyan ko kaya't himas-himas ko na lang ito pagkatapos kong magsuka. Hindi ko nga napansin na nasa harapan ko na pala ang mommy ni Aaron. Ashley, are you alright? Nagmadali itong lumapit sa akin tsaka hinimas-himas ang likod ko. Ayos lang po ako. Meron lang po yata akong nakain na hindi nagustuhan ng tiyan ko kaya... That's normal. Buntis ka kaya nagsusuka ka. Nasa stage ka pa lang ng paglilihi. Ako noon, pinagbubuntis ko yung si Aaron. Hindi ako pinapakain yan. Panay lang ang balik ko sa lababo dahil hindi ko tinatanggap ang kinakain ko. Napakaarte ko noong pinagbubuntis ko si Aaron. Ang hirap paglihi. Pero alam mo, na-enjoy ko naman dahil dumating sa buhay namin ni Rafael si Aaron. He is worth it. Nakatingala pang kwento nito habang nakangiti. Halata sa kanyang binabalikan niya ang panahon na iyon kaya nakangiti. Ganun po pala yun. Ako naman na walang alam, napaisip na lang ako. May gusto ka bang kainin? Tanong ng ginang sa akin. Saka ako napaisip na meron nga akong gustong kainin kaso mukhang wala naman yun dito. Iha, huwag ka na mahiya. Sabihin mo na ang gusto mong kainin para mahanapan ka kaagad. Sa sandaling pananahimik ko ay sunod-sunod naman ang pamimilit sa akin ng ginang. Meron po kaso wala po yata yun dito. Nakangiwi kong sabi sa kanya. Tell me, what is it? Gusto ko po ng saging. Saging na pula. Natigilan ang ginang at sandaling hindi nakaimik. Nagsalita din naman pagkatapos ng ilang minuto. Naku, mukhang mahirapan ang ano ko sa hinahanap mo. Teka, may kapilyahang ngiti ang sumilay sa labi ng ginang. Huh? Napanganga ako. Naglakad itong palapit sa handbag nitong nakapatong sa maliit na divider. Kinuha nito ang cellphone at tumingin sa akin. Tatawagan ko sa Aaron. Kumindat pa ang ginang sa akin bago ito nag-dial. Narinig ko na lang na nagsalita ito pagkatapos ng ilang minuto na pag-ring sa kabilang linya. Hey son. Bati kaagad ng ginang habang nakatingin sa akin. Ako naman ay nanatiling dyan sa kakulitan ng mommy ni Aaron. What's going on, mom? Napatawag ka? Rinig na rinig ko ang pagsagot ni Aaron. Sinadya yata na i-loudspeak. Guess what, son? Nandito ako sa bahay mo. Sagot naman ng ginang. Wait, what? Rinig na rinig kong sagot ni Aaron. Anong ginagawa niyo dyan? Dagdag pa ni Aaron. Ako naman ay nanatiling nakikinig lang sa kanilang usapan dahil sinadya ng ginang na iparinig sa akin ang kanilang usapan. Bakit ba tila nababalisa ka dyan? Dinalaw ko lang naman ang babaeng nagdadala sa apo ko. Masama na bang dalawin si Ashley dito? Hindi mo yata ito pinapakain ng maayos si Ashley. Nangangayayat na. Kumindat sa akin ang ginang. Mukhang alam ko na ang mga galawan niya ngayon. Mukhang magdadrama na naman siya sa anak niya. Duh, marami siyang pagkain dyan. Sagot naman ni Aaron. Naglilihi ang asawa mo. Gusto niya raw ng saging na pula. Muli na namang kumindat sa akin ang mommy ni Aaron.
Hindi ko pa siya asawa. Baka nakakalimutan niyo, kinakasama ko lang siya dyan sa bahay. Sagot naman ni Aaron. Ganun na din naman na iyon. Saan pat doon din naman sa kasalang bagsak ninyo. Ibili mo ng saging na pula itong si Ashley. Gusto niya kumain ng saging na pula. Muli ay sabi ng ginang. Wait, why me? Pwede naman kayo mag-utos ng iba. Reklamo ni Aaron. Nahiya akong bigla kay Aaron. Baka pag uwi noon ay pag-initan na naman niya ako. Dahil ikaw dapat ang gumagawa noon. Ano, marunong ka lang magpakasarap pero pagdating sa hirap hindi mo masamahan itong si Ashley? Alalahanin mo naglilihi si Ashley. Kaya dapat lahat ng gusto niya binibigay mo. Ikaw ang ama kaya obligasyon mo yun, hindi ng iba. Tanuldukan ng ginang ang reklamador nitong anak.